Hello, good morning po, magandang umaga. Ngayon ay alas 6:20 ng umaga. Sabado na. Kumusta na po isang mainit na pagbati mula po kay Tatay Aguila. Kumusta na po ang lahat? Magandang araw po. Saan man po kayo, panig ng mundo ngayon. Pag-uusapan natin ngayon yung mainit na issue tungkol kay Orly Gutesa. May mga nagsasabi na siya ay planted lamang daw na ebidensya. Alam naman natin na si Orly Gutesa ay walang napakinabangan na kahit anumang sentimo o piso sa perang nauukol sa yung perang nauugnay sa maanumalyang flood issue control. Subalit, nalaman natin nung mga nagdaang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na siya ay naging dating bodyguard ni Saldico. Kaya nagkaroon siya ng bahagi para ihayag yung kanyang nalalaman sapagkat isa siya sa mga naghahatid, nagdadala ng mga pera na hindi niya alam kung saan galing yung napakaraming pera. Basta't pinapadala lang daw ayon sa kanya. Ang mag-uutos ay si Saldico, siya at ang kanyang mga kasamaan dinadala doon sa bahay ni Congressman Martin Romualdez. Nasaan na nga ba siya ngayon? Sino ba siya? Sino ba ang higit na nakakakilala sa kanya? Si Senador Rodante Marcoleta ba? Ito po, may pasabog si dating congressman ang matalik na kaibigan ni Senador Rodante Marcoleta. Si dating congressman Mike Defensor, sapagkat siya ang nagsabi na kay Senador Rodante Marcoleta na mayroon siyang ipapakilalang magiging witness, at yun nga si Orly Gutesa. Ito po, in-interview siya. Pakinggan po natin sabay-sabay. Pagtiyagaan po ninyong panoorin. Ano po ang kanyang naging revelasyon tungkol sa kalagayan ni Orly Gutesa. I've been in the private sector ever since noong Congress. Di ba nag-serve ako noong 2019 to 2022. So from there, talagang completely private yung participation ko. Nagkataon nga, in fact, ayoko nga ma-involve dito sa issue na to, pero nagkataon na ito, lumapit si Sergeant Gutesa, and then he started telling me yung iba-iba, no? Yung mga story niya, hindi naman direkta kaagad eh. Kung ano ng mga story ang binabanggit niya, sabi ko, siguro Sergeant Gutesa, mas maganda, ikaw na yung magkwento kay ikaw na magsalaysay kay Senator Marcoleta. That time kasi si Senator Marcoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, but the day that they spoke, hindi na chairman nun si Sergeant Gutesa. I was with Senator Marcoleta, nag-usap kami for another issue, another concern. Tapos binanggit ko lang, sabi ko may isang sarhento ng Marines, ganito yung kwento niya, sabi niya, pero sabi ko sa kanya, hindi ko nakuha yung buong kwento, maganda siya na lang magsabi sa'yo. Sabi ni Senator Marcoleta, sige, kung willing siya at kung tingnan mong okay naman, papakinggan ko siya. And then yun nga, sabi ko, sige, titingnan ko. I went to a restaurant, sabi ko, tawagan ko, pag nagpunta, sunod ka sa amin doon. So yun ang nangyari. Nagkwento siya kay Senator Marcoleta, pinanggit niya yung mga nangyari. And iba-iba rin. Iba-iba yung kwento niya, hindi pa buo eh. Sabi ni Senator Marcoleta, baka pwedeng, isulat mo para lang mas maganda yung kabuuan ng salaysay. And we did that. Tinulungan ko rin si Sergeant Gutesa kung ano yung mga pinapanggit niya. Tapos yun na. Nag-usap sila. So kung nandun kayo nung ninotarize yung kanyang sinumpaang salaysay? Yun nga, noon na nangyari, noong kasi may meeting ako that time, sabi ko, mauna ako. Umalis na si Senator Marcoleta na una. Siguro difference lang within 5 minutes. Umalis na rin ako. Si Senator Marcoleta, sabi niya, baka pwede, Sarge, na ipanotarize mo. Ako pa nga yung nag-react. Sabi ko, ipapanotarize pa, ano naman yan? I-under oath yan sa Senado. Sabi niya, hindi, gusto ko mas maganda na prepared na maayos talaga, nakanotaryo. So si Sergeant Gutesa ang mag-isang nagpunta sa notaryo. Siya yung talagang nagpunta doon
nagpanotaryo siya, tapos yun nga, kinabukasan, nagpunta na siya ng Senado. In fact, alam mo, maraming variables na pwedeng hindi matuloy eh. Nung tinawagan ko siya, pwede hindi siya nagpunta. Nung kinabukasan naman, nung nagpunta sa Senado, pwede namang hindi rin siya tumuloy. Pero nagpunta siya doon and sumumpa siya, pinanggit niya na nga yung salaysay niya based on what he told us. Hindi ko masabi na hindi pa yun yung kabuo na storya, pero marami siyang kwento doon sa mundo ni Saldico. Doon sa kinabibiglangan at tinigilatan ng mundo ni Saldico. But sir, can I can I just establish one fact, which is hindi niyo siya kilala before. You did not know him before until okay. So you have no idea about his background, how long he allegedly worked for Zaldico, and all of that. Yung work for Saldico, medyo alam ko dahil binanggit niya. Hindi. I mean, Before you met him. Oh, before you met him. Oh, no. Okay. Actually, Reggie, yung Secretary Donald and Ed, nagulat ka ako kasi may kaibigan tayo sa media na dating nasa Senate beat. Siya pa yung nagsabi sa akin, alam mo, kilala namin niya si Sergeant Orly kasi nagtrabaho din siya sa Senado. Because nasa nandun sila sa VIP, he was assigned somehow dun sa mga VIP security. So marami din siya talagang pinagtrabahuan. But all in a professional level. Ang sabi lang niya sa akin when we were discussing, right after he retired, nagtrabaho siya sa Coke, and then after that kay Saldi na. Ang tanong ko, how do you know him? Follow up lang kanina dyan sa tanong ko, kung sabi niyo Yes, kasi sir. siya yung nagpa-notarize on his own, wala siyang kasama. Yes. Meron ba siyang capacity to fake a signature ng isang notary public? Parang ang hirap naman for yung background niya. Parang lalabas ngayon sa next hearing ay fake yung signature nung notary public, nung nag-notarize. May ganun bang wherewithal ito si Gutesa to do that? Well, actually, sa Cronon, tama yung binanggit mo eh. Unang-una, hindi na kailangan i-fake, di ba? Dahil kung ano naman sinabi niya dun sa Senate under oath. Pero, dapat talaga tingnan tong notaryo, bakit siya biglang umaatras? Kasi, si Attorney Makalintal, nabasa ko nga yung mismo pinost niya sa kanyang page, gumawa ng petition on the BSKE petition, di ba? Dahil siya yung abogado dun sa eleksyon ng Sangguniang Barangay. And yun din ang notaryo. Tapos maraming kontrata, kasama dito yung sa Department of Tourism, kahit na naman i-research yan sa Google, nandyan, yun din yung nakapirma. So ang sabi ko nga nun kay Senator Marcoleta, imbestigahan nyo itong notaryo. Sinong nag-pressure para umatras at sabihin na hindi ito? Assuming. Kasi Pero yung notaryo, parang hindi abogado ng umatras PCFP. Parang yung RTC ang nagsabi na fake yung signature. Yes. Upon consultation with NBI. Actually, Hindi siya umatras. I have the ruling here. See, it was Manila RTC Judge Icasiano Sison, she's an executive judge, and who found the notarization falsified or forged. And so they are referring it to the DOJ for appropriate criminal actions. Falsification Yes. of a public document. So is hindi a siya criminal umatras charge. Kong. Oo. Hindi. Ako, gusto ko maimbestigahan yung notaryo. 1,000% ako. Kasi nung nalaman ko, nung first day pa lang na umatras yung notaryo, pinukuhaan ko ng picture. Sabi ko, tingnan nyo nga, ano ba yung napuntang notaryo ni Sergeant Gutesa? So nakuha namin yung mga pictures. It's an existing notary. Ano pa nga, 24/7 parang 7-Eleven tong notaryo na to. At marami siyang kontrata. Ang tingin ko, Secretary Donald, kay Ed, ang feeling ko dito, sekretarya niya siguro yung naman, like all other notary services, notarial services. Pipirmahan ng tao nila. So sinabi siguro, hindi ko pirma yan. Maaaring totoo, pero notaryo niyan. Nasa journal yan, may entry yan, at yung seal na yan, totoo lahat yan. And I welcome the investigation. Investigate ng DOJ at investigate ng Blue Ribbon Committee. Dahil dyan lalalim ang issue na sila mismo pine-pressure nila si Gutesa, dinidiscredit nila at sinasabi lang peke itong ito just to prove their point. But it will turn out na 1,000% yan ay notaryong totoo at maraming kontratang na notaryo yan. You're saying basically that itong notaryo, mukhang gawain niya talaga to na yung pumipirma para sa kanya is somebody else, like a secretary or an admin person. I don't want to assume it, pero ganun ang nakita ko doon kay Makalintal. Parehong-pareho. Si Attorney Espergao, Espera. siya mismo,
parehong-pareho ng signature. Before pagdating Makalintal, nakita ko yung document sa TIESA, sa Department of Tourism, si Attorney Espera, same signature. So ang dami talagang ganitong signature. Ngayon, siguro inipit, i-deny mo yan, ayusin mo yan. So yun ang gusto ko malaman. So I really want it investigated para makita sinong nasa likod nito na talagang gusto nilang i-discredit Sergeant Cotesa on a base of a notary na wala naman immaterial. Because in a way, in effect, nagsalita siya sa Senado, sinabi niya kung ano yung nakita niya, kung ano man yung ninotarize, di ba? Ano naman natin yan when you notarize, it is only to make it a public document. But what Sergeant Cotesa did, taking an oath in front of millions of Filipinos, in front of the Senate Blue Ribbon Committee, under oath, in effect, yun na yun. That is already his sworn statement. So, kambi na ako, sir. Ang importanteng tanong kasi ngayon, nasaan si Cotesa? Kasi everybody's looking for him, parang nobody seems to know where he is. Hinihintay siya sa NBI nun Inaantay siya sa NBI para magsampa ng kaso kay Speaker Martin. Kaya hindi na kasama si Speaker Martin dahil walang kaso. No? So, ang tanong ngayon, nasa na si Cotesa, bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin? Ang nangyari noon na Sec and Ed noon, di ba nung nagulat ako the next day, sabi nila, hindi daw sumupot si Sergeant Cotesa doon sa DOJ. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta, sabi ko, ano ba yun? Ba't may schedule sa DOJ? Ang sabi ni Senator Marcoleta, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Sabi ko, okay. Ang nangyari din, part of his statement, sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na rin sa Senate custody, I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Cotesa, and I'm saying this publicly, alam po to ng, I guess maraming may alam nito doon sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Nandun po sa kanila. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi ko siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga Marino, si Sergeant Cotesa nasa kanila po. Sir, you're saying that the Marines officially have adopted and secured Cotesa. I mean, not just some Marines, but the organization itself, the Philippine Marines. Yes, kasi yun ang nakuha naming information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. And then yung family nandun siya din, kasama siya nung una. And then later on, siguro dahil iniwalay na nila yung pamilya at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Cotesa mismo ay nandun sa Philippine Marines. In fact, siguro ngayon ko lang ito makikwenta and you can verify this. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid sa kay Sergeant Cotesa. Hindi ko alam yung details of what transpired, of what happened. Pero nahuli ng Marines yung taong yun ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident siguro several days ago. Ano mangyayari sa testimony ni Sergeant Cotesa? Magpapatuloy ba siyang mag-testify sa Senate Blue Ribbon na mag-o-open November 14? No? Siya yung parang yung signature niya ang lalabas doon na nasasabi na mukhang ang sabi ng RTC at sabi rin ng ibang government agencies no chinek nila ay fake yun doon sa kanyang affidavit. So mahalaga na nandun siya para i-contest yun. No? Yes, at i-affirm yung kanyang affidavit against Saldico and Speaker Martin Romualdez. Just to clarify, si Florida, yung binanggit niya doon sa mismong pagpunta, yung binanggit niya sa Senado is already suffice na affidavit niya. Pero I would think gusto nila talagang mas detalye at baka gusto lang ikabit-kabit yung mga issue. Dahil if you recall, si Alcantara nagsalita din, si Bernardo nagsalita din, dalawang tao yung parating lang binabanggit. Si Mark Teksay at si Paul Estrada. Ito ang dalawang tao ni Saldico na tumatanggap ng pera kung saan-saan at nagdi-deliver din ng pera. Ito yung binanggit naman ni Sarge Cotesa, pati di ba si Yusek Bernardo Alcantara, nagdi-deliver sila ng pera. So, hindi na pwedeng sabihin
na pawalang halimbawa nila o walang katotohanan yung sinabi ni Sergeant Gutesa. Kung gusto nilang i-enhance, ayusin pa, walang problema yon. Ngayon, kung gusto po nilang ipatawag, inuulit ko, hawak ng Philippine Marine si Sergeant Gutesa, doon nila ho nilang imbitahin o gusto nilang puntahan doon, at doon nila tawagin. Pero alam mo, Sec. Ronald, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon, itong tao sa lahat ng naging witness, magmula sa DPWH officials, magmula sa contractors, magmula sa congressmen na nagsalita, si Sergeant Gutesa walang kinalaman sa lahat ng nangyayaring perahan eh. Yung kanya nagdi-deliver ng pera, sinabi niya yung katotohanan. Okay. Ang sinabi niya do, bentang tao, ang tao ni Saldico. Di mo lang pinatawag Sir. kahit isa. Yes. Si Mark Texay, si Paul Estrada, consistently minimension. Hanggang ngayon, hindi sinasabi na. Sir. So dapat sana, Yeah. tingnan nila, ano yung katotohanan sinabi nito at malaman natin yung katotohanan. Hindi yung tinitira nila yung affidavit ng isang tao na nagsalita naman sa Senado na pakinggan ng milyon-milyong Pilipino. Right. And I Sir, think that should be the direction of the Blue Ribbon Committee. Hindi naman, sir, I just want to set the record straight. Hindi naman sa tinitira yung testimony, but of course, we have to fact check as well, right? That is just a basic. That's the first thing to do when somebody accuses somebody of something else. You have to fact check them too. That's to be fair. And secondly, can I just confirm? So, as of today, as we're talking, you're confirming that Gutesa is In the custody. within the Philippine Marines compound. Pag chinek namin with the AFP, they will corroborate this. Yeah. Reds, let me clarify hindi kayo yung sinasabi ko. Ang No, sinasabi I ko yung Blue know. Ribbon I know. Committee. Yes. Yung Blue Ribbon Committee, imbis na kunin nila yung katotohanan, ang ginawa nila is nilalabas nila itong sinasabi lang sa notary na hindi naman sa akin immaterial. I think that's. I have to disagree. I So- think it is material because how can we trust him if the notarized document is falsified, right? Doon pa lang nag-fail na. What That's the if first the test. notary public is doing something wrong? He went there in good faith. Now, Yes. number one. Yeah. Number two, yung oath niya sa Senate committee stands on its own. Stands on its own. Nag-oath siya, under-oath siya. It's a Blue Ribbon Committee, official investigation of the Senate. And yung intent of a notarization is to make the document public. He made it in front of Yes, hundreds of millions of Filipinos. Right. So Except yung question ng hindi totoo na, immaterial yun, no lawyer Right. will tell you that even the Supreme Court has already decided on the effects of notary on the petition and affidavit Right, submitted correct. by individuals. Yes, but again, it speaks to his credibility, right? The Manila No, it Regional, doesn't. the No, it doesn't. Manila Regional Pagka ba Trial ikaw Court. nagbenta ka ng Sir, it wait. doesn't. Kunyari, nagbenta tayo ng lupa, binentahan mo ko. Yes. Pinanotaryo natin in good faith. Pagkatapos nung nagpanotaryo tayo, pineki yung notaryo. Huwag na tayo magagawa. Is it our fault kung sekretarya ng abogado ng firma? Right. But the Manila but Regional it cures Trial it. Court. Now, it cures Yes. the situation because he went to the Senate. Okay. He yes. gave yes. an under oath Okay. statement to the Senate. Yes. Okay. So, in any case, the Pero- point is the Regional Trial Court itself has found that the notarized document, the signature was falsified. So, I'm not quoting any random person here. I'm saying a court found that it was falsified, and there again, it comes back to him. So let me turn the question around and ask. if Let me it turn the was question around falsified, and it's ask not you. Gutesa's fault. Okay. So let me, Kasi, sir. yung Let me. sinasabi ni Sec. Ronald, Ronald, pineki pa niya yung seal, pineki niya yung pirma for 250 pesos. Pepekiin ko lahat yun. Okay. And then I go to the Senate. Diba? Pero let me turn the question around and ask you. You've only just met this guy. Why are you so convinced he's telling the truth? Because by all logic, even if I'm congressman now and investigating it, by all logic, yung tao nagpunta doon sa committee namin sa Kongreso, nag-oath. Kahit na nga hindi niya notaryo, legal na yun. So now your people are trying to hit his credibility by saying the notary is wrong. Then that is not his fault. Maganda nga, investigahan yung notaryo. So by all logic, by being a Filipino and a nationalist, that you want to solve the flood control problem, what we should look into is the substance of what he's saying. Totoo bang bilyong-bilyong pera ang dinideliver kay Saldico
ng mga tao at siya naman ay nagdi-deliver, nire-repack, dinideliver kay Speaker Martin. Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa yung nakita niya pinagkakitaan? Because that is the situation. This person, si Sergeant Contessa, came out dahil nakita nila, nagbaba sa lugar nila. Yung palang dinideliver nilang pera, yung kinukuha nilang pera, dito pala nanggagaling. Yung boss pala nila, involved sa sindikato ng pagkuha ng bilyong-bilyong pera ng kaban ng bayan. Yan ang rason kaya lumabas si Gutesa at lalabas pa yung mga kanyang kasama. Sir, are you still in touch with Gutesa at this moment? And at the same time, is he officially under the protection of the AFP or just by certain elements of the Philippine Marines? Ang alam ko, it's Philippine Marines. Nung una akala ko elements, but it's turning out talagang mga Marines, the Philippine Marines itself, not the AFP, the Philippine Marines themselves are the ones protecting him. He's retired already, di ba? He's no longer in active duty. Yes. Pero nung parang nakita ko kasi nung nandun siya sa Senado, nung una witness protection program, and then later on he was called, sabi niya hindi na po ako hingi ng protection sa DOJ o sa Senate custody, hindi na po sa Senado. After nung hearing na yon, nagpunta na siya sa Philippine Marines compound. And under what, if you know, under what conditions would he come out to speak again? Only with a formal summons from the ICI or the Senate Blue Ribbon? Yung last message relayed to us by yung connection lang namin, I don't talk to him directly. Pag may official summons by the NBI, by the DOJ, or the Senate committee, he will go and he will cooperate. Ano yung kasi kung yung mahalaga yung testimony niya, i-deconstruct, paano once lang siya dumalo di ba? So mahalaga na yung kanyang testimony ay dumaan sa due diligence at saka scrutiny, no? Dahil for now, yung isa kasi kaya na-maximize yung usapin ng notary public dahil hindi nga siya nakita na. Yes. Dapat sasagot siya dyan diba? Yeah. Dapat magsasampat siya ng kaso. Dahil batay sa kanyang testimony, meron nangyaring krimen. So, yun yung yun yung mahalaga charges no? that Dahil bigla siya nawala, tapos kaya maraming pumapasok ng mga suspicions, no? Dahil whether whether sinasabi nyo, immaterial yung usapin ng Notary Public, the fact remains na pag nag-falsify ka ng document, kung sakaling nag-falsify siya, pwede kang, di ba kaso yan? Alam niyo na, abogado kayo, Kong, di ba? So kung totoo na mapapatunayan na falsified, kung totoo based sa investigasyon ng signature ng NBI, whether sa tingin nyo ay immaterial yon, that will be falsification. So yung kanyang buong testimony, baka tamaan. Sabi ko, baka. No? That's the point Well, of the notary. unang-una sa lahat, kanina nga, yung tanong mo, sabi mo, di ba? Bakit niya ipa-falsify yung document niya na pwede naman niyang hindi na notaryo? So, yun lang ang gusto kong ilinaw. Kasi, yung substance ng sinabi niya, klaro naman yun sa Senado. Ngayon, yung pag-imbestiga ng falsification document, 1,000% welcome na welcome ako dyan dahil ang paniwala ko, pinresyo ng notaryo para sabihin yun, para i-discredit si Sergeant Contessa. Huwag na tayo maglokohan. May mga nag-ooperate dyan para talagang tirahin nila si Contessa. Pero makikita nila in the end, at maganda nga yung imbestigahan nila, na hindi si Contessa ang nagsisinungaling at totoo lahat yung nandun sa kanyang affidavit. Simpleng journal of entry, nandun yun yung stamp. Diba? Yung lugar na yun 24/7 at sinabi ko nga, meron kayong telepono dyan, i-google ninyo, makikita ninyo yung pirma doon kay Gutesa at yung pirma doon sa taong yon sa iba pang kontrata, parehong-pareho. In fact, I have it with me right now. Yes. Ngayon, si Gutesa kasi, wala namang official na patawag sa kanya. Wala. Hindi siya pinatawag ng Senado, hindi siya pinatawag ng DOJ, hindi siya pinatawag ng NBI. So gusto ko lang yung point na parang hindi siya umatin. Hindi po, wala po siyang patawag. After the Senate committee hearing, natapos na. Sir, we have it on good authority. He's going to get invited to the next Senate hearing. That was confirmed to us by Senator Ping Lacson. Now, I want to ask
Okay. Why do you think sa'yo dinaan si Orly Gutesa? Because I think alam niya na kilala ko si Senator Marcoleta. Because at that time, when he told me the first story, si Senator Marcoleta was the chairman then. Nung So you're umattend na close siya, to Senator Marcoleta? Senator Marcoleta, You're- nagbago na. you're- It was the day, Yeah. So you're the close day to after, if I'm not mistaken. So you're close to Senator Marcoleta. Ever since, when I was in Congress, yes. Okay, so clearly until now, because sa'yo nga dinaan, because you have connections to Senator Marcoleta. Yes. Okay, why, he was a surprise witness, no? He wasn't on the docket that day. That's why Yes. everybody calls him a surprise witness. Why did it have to be like that? Ba't hindi na lang siya in-announce beforehand? Kasi, from what I understand, may hearing sila that day, and then si Senator Marcoleta requested Senator Ping Lacson if he can present a witness. So parang ganun yung nangyari ata. So he was presented then, and he was allowed. Si Gutesa was allowed to give his statement. Yeah, but he was presented during the hearing na eh, not before. Hindi nasabihan basically si Senator Ping Lacson that there was a surprise witness. So, My point. Yeah. Hindi naman ano yun. Again, in the committee deliberations, that is very immaterial. Kasi if the committee chairman will allow, and the committee allows it, unless sinabi ni chairman, huwag ka mag-present dito, i-vet muna natin yan, then ganun yung mangyayari. Ito pakita ko lang po to. Para, ito post ni Attorney Macalintal. Ayan mismo pareho ng pirma, yung petition niya. Sorry, nakikita ba? Oh, sir, hindi Sir, makita. naka-chroma kayo, sir, eh. So, Hindi it makita. disappears. pero, Yeah. Sorry. So, Pero- ito yung kay Macalintal. Tawa nga ako ng tawa. Pareho dun sa kay Gutesa na ano. pero kung Statement. ang mahalaga kasi rito yung forensics ng signature. Correct. Dahil ako Correct. rin, nung cabinet secretary ako, may nakita ako mga signatures ko na parehas. So humihingi ng 10% sa mga projects sa mga mayors. No? Agree. Ibig sabihin, No, but sir, pareho. ang Dahil point madali namin naman dito yung ay- forge. No? Kaya ako mismo natawa eh. Ba't ako may signature dito? No? Asking Yes. openly for 10% sa projects. Natawa ako ron. Ibig sabihin, sinasabi ko lang, Kong, ang mahalaga kasi ay may Oo. forensic na investigation dun mismo sa signature, but because it can be forged. Also, kung alam mo, sir, Gawin nila yun. Tingnan nila sino nang loloko at sino ang nasa likod nung pagpa-discredit kay Gutesa. Pero mas importante sa akin, kunin nila yung substance sa sinabi ni Gutesa. Nasaan yung 90 na nakaisaldi ko na nagdi-deliver ng pera, patawag nila. Nasaan si Mark Texay? Nasaan si Paul Estrada? Tama yun, impisigan nila yun. But what is material to us as Filipinos, malaman ng bawat mamayang Pilipino, totoo ba itong nagdi-deliver ng pera? Saan lang galing itong perang to? Ito ba yung sinasabing basura ay galing sa flood control ghost projects? Dahil bilyon-bilyon ang nawawala ng pera Tsaka sa ating mahalaga bansa. kong, ang sinasabi nyo, hindi siya nagtatago. Hindi siya Anytime nagtatago. pwede siyang lumantad. Yes. Basta pinatawag siya either ng DOJ, NBI, Senate Blue Ribbon, no? Yun ang sinasabi nyo ngayon. Yes. Well, papatawag naman Lalabas siya na. next week. Yes. November 14. Assuming that Senator Ping Lacson becomes Blue Ribbon Committee Chair again. And by the way, also, sorry, Congressman, pero I have to set the record straight kasi nakakausap din namin yung the other side, the other parties to this. It's also not true na hindi nila imbestigahan what Gutesa said. In fact, Senator Ping Lacson himself told us kukunin nila yung ledger. What do they call it? Yung journal where yung to verify the Dalago. claims about the truck coming in and out of the house of Alam mo, former Speaker okay yan. Romualdez. Mag-concentrate, patawag nila yung notaryo. Correct. Reg. So may investigations naman to based on the Gutesa's testimony. So it is happening. It's not true that it's not happening. It's not happening, Reg. They haven't called the 90 people that are assigned. May 7 pulis na active police na nasa PSPG, hindi nila pinapatawag. Merong mga taga-Air Force, itong mga ex-Marines, basta total of 90, wala pa silang pinatawag doon. Yung si Paul Estrada, dapat yun, may warrant na yun sa Senate.
dapat yun, nagkaroon na sila ng subpoena Mm. para So, itong dalawang to magsalita. Oo. Nawala kasi si Senator Ping Lacson kung as head ng Blue Ribbon For a few weeks. Presumably, mag-a-assume lang siya Oo. sa middle of November. mm-mm. So, Pero ang tanong ko si Ronald, bakit yung ledger ang sige, imbestigahan nila. Pero okay yan, yung ledger, kung sino to. Pero ito po ng substance natin, mas critical to sa atin eh. Yeah. yes. Congressman, you seem so fired up about this. What's your interest in this? Kasi sabi mo, di ba, bumalik ka na sa private sector. Because, Reg, I hate it. Pag may gumagawa ng spin sa storya, na bansa na natin ang nakataya. Diba? Ayoko talaga ma-involve. Ayoko, 1,000%. I don't want to be involved. Nung si Gutesa nagsalita, nung sinabi niya to, hindi ko alam ang gagawin ko kung ilalabas ko siya kay Marcoleta at madadamay na naman ako. Ngayon, nung nagsalita na siya na, hindi ko nakita to, yung mga sundalong kasama ko, may isa pa daw na galit kasi binahanga yung pamilya para sa bansa na uto. Di ba parang, kung gusto natin talagang tingnan kung anong nangyayari, tingnan nila lahat ng sinabi ni Alcantara, ni Bernardo, ni Diskaya, ni Gutesa. At kailangan tanggalin na yung storya na gusto nilang palabasin. Wala nang ganun, wala dapat Pink, walang Duterte, walang ano talaga yung storya dito? Gutesa is saying may pera siyang dinideliver. Ito yung mga taong nakasama niya. Patawag nila. Ngayon magdidebate tayo sa notaryo. Hindi ko maintindihan niya. Okay, sige, Kasi- later on, ayusin natin to. Pero ang importante makuha natin, nasan yung mga taong yan at totoo ba itong sinasabi nila? Yes, correct. And again, coming back to the point, yung issue with the notary kasi speaks to his credibility. But anyways, sorry to ask the last question very bluntly, but nobody is pushing you to do this, to be involved in this flood control investigation, sir. Kasi yun yung sinasabi ng iba. It is now the responsibility. Hindi ako nagmamalines. Ayan, si Ronald, nagsilbi tayong dalawa sa gobyerno. Wala akong pagmamalines. I'm not saying that I did this, I did that, I'm not like this, I'm not like that. Grabe na nangyari sa bansa natin. Ibang klase na yung korupsyon. Ibang klase na yung nakawan. Dapat naman may managot. Dapat naman ayusin na natin tong bansa natin. Kailangan nating i-reboot yung nangyari dahil pasama ng pasama ang sitwasyon. It's about time. And we have seen this trillion pera, hindi lang bilyon, trilyong pera ang nawawala. We have to resolve this issue. May dapat magparusahan. Yeah. Hindi dapat mga scapegoat ang mangyari dito o script ng grupong ito o grupong ganito. Lahat ng dapat managot ay managot. And again, you're doing this on your own accord. You're not part of any group. You talked about a reboot. Mukhang Magkikita ba tayo, Kong, sa November 30? Pupunta ka ba ron? Hindi ko pa alam. I'm doing my own pero you know, Reg, to say that somebody's behind me, I no, don't need I'm just anyone to be asking. behind me. Yeah, I'm just asking. I don't need anyone to be behind me. I was with the president during the elections. I was with Inday and Inday Sara, BBM and Inday Sara during the elections. And I think what is happening now to the country, the corruption, whether Inday, whether BBM, they should look into that. Etong trilyong pera na sinasabi, hindi lang to sa flood control. Pero dapat unahin to dahil ito yung malinaw na ghost project at alam ng lahat dyan malaki ang kickback. Marami pa hong ahensya ng gobyerno ang grabe na naging korupsyon. Dati, may sindikato, maliliit. Ngayon, gobyerno na naging sindikato. Okay, we will leave that there. Thank you so much for talking to us, former Congressman Mike Thank you. Defensor. We appreciate your time. Salamat, Kong. Thank you, sir. Sana makabalik Salamat po. ka pagkatapos ng unang Blue Ribbon.